Sa simula ng pelikula, ipinakilala sa atin ang isang special agent ng DEA na nagngangalang Tony at ang kanyang kaibigan na si Juan. Noong panahong iyon, nagmamadali sina Tony, Juan, at iba pang mga pulis na salakayin ang isang drug house. Sa kanilang paglalakbay, sinabi ni Juan kay Tony na ang kanyang asawa ay buntis at malapit na siyang magkaroon ng anak, at si Tony ay labis na nahahabag. Alam na si Juan ay matagal nang naghahangad ng isang bata. Long story short, pagdating nila sa pinangyarihan ng raid, sinabihan ni Tony si Juan na maghintay na lang sa sasakyan at hayaang siya ang humawak sa kasong ito kasama ang kanyang mga tauhan. Pagkaraan ng ilang sandali, agad na na-secure ang mga tao sa gusali at sa lalong madaling panahon ay dinala sa himpilan ng pulisya. Maya-maya, umakyat si Tony at ilan sa kanyang mga tauhan kung saan nakasalubong nila ang isang dealer at isang babae sa gitna ng isang transaksyon. Nakilala rin ni Tony ang isang bodyguard na mukhang kalmado sa kabila ng katotohanang malapit na siyang arestuhin. Nang ibababa na sana ang mga sospek, biglang inagaw ng bodyguard ang baril ng pulis at naganap ang barilan. Samantala sa labas ng gusali, tinawagan si Juan ng kanyang asawa upang magtanong tungkol sa paghahanda ng silid ng kanilang sanggol at kasabay nito, ang tumakas na bodyguard ay natagpuan si Juan, kaya rinatrat niya si Juan ng mga bala. Nang makita ni Tony na ang kanyang matalik na kaibigan na naghihingalo, siya ay labis na nalungkot at nagalit. Ang eksena ay lumipat sa isang lalaking nagngangalang Nick na nag-e-enjoy sa kanyang oras sa bangka na ginagamit niya bilang kanyang lumulutang na tahanan. Ilang saglit pa ay lumapit sa kanya ang kaibigan niyang si Francis na isang empleyado ng gobyerno. Sinabi ni Francis na nais ng gobyerno na makipagtulungan muli kay Nick upang maisakatuparan ang isang misyon. Para sa inyong kaalaman, si Nick ay dating hitman na madalas nagtatrabaho sa gobyerno. Noong una, tinanggihan ni Nick ang alok dahil matagal na siyang nagretiro, lalo na't siya ay matanda na. Gayunpaman, matapos siyang hikayatin ni Francis sa pangakong gagantimpalaan siya ng maraming pera, sa wakas ay tinanggap niya ang misyon. Ang misyon na ibinigay kay Nick ay iligpit ang isang grupo ng mga dealers na gustong ibagsak ang ekonomiya ng Amerika. Sa kabilang banda, si Tony, na kasalukuyang nasa kanyang opisina, ay nakakaramdam pa rin ng lungkot sa pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan na si Juan. Pinayuhan siya ng kanyang amo na mag-leave, ngunit tinanggihan ito ni Tony dahil gusto niyang patuloy na magtrabaho. Kasabay nito, dumating ang asawa ni Juan at agad na ibinuhos ang kanyang luha kay Tony. Hiniling niya sa kanya na hulihin ang taong pumatay sa kanyang asawa sa lalong madaling panahon. Nang maglaon, sinubukan ni Tony at ng kanyang amo na tanungin ang dealer na nahuli sa nakaraang raid. Tinanong ni Tony kung sino ang nagsusupply sa kanya ng mga ilegal na produkto at sinabi ng dealer na hindi lang ordinaryong supplier ang kanyang amo, kundi mas matindi pa dahil mas malaki ang plano niya. Tinanong ng curious na amo ni Tony kung ano ang plano at sumagot ang dealer na sasabihin niya sa kanya ang impormasyon kung hahayaan nila siyang manatili sa isang luxury hotel kapag pinalabas siya ng bansa at hiniling niyang bawasan ang kanyang sentensya. Pagkarinig nito, pumayag ang amo ni Tony na tuparin ang kahilingan ng lalaki. Kinabukasan, inimpake ni Nick ang kanyang mga armas at pinalitan ang kanyang plaka. Matapos makakuha ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng kanyang target ay agad itong sumugod sa lugar. Nang makarating siya sa kinalalagyan ng kanyang target, nag-enjoy siya sa iced coconut habang pinagmamasdan ang lugar. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang apartment sa kabilang kalye habang bitbit ang kanyang kagamitan sa golf na naglalaman ng sandata na gagamitin upang tapusin ang target. Sa tapat mismo ng kalye, nagpapamasahe ang dealer sa isang hotel ayon sa kanyang kahilingan kahapon. Ilang saglit pa ay dumating na si Tony at ang kanyang mga tauhan para sunduin siya. Sinabihan ni Tony ang dealer na magpalit kaagad dahil ibabalik siya sa istasyon ng pulisya. Nang pasakay na sana ang dealer sa sasakyan, biglang may bumaril sa kanya. Ang unang target pala ni Nick ay ang dealer. Agad namang tumakbo si Tony sa kabilang kalsada para hanapin ang bumaril. Nag-cruise ang landas nila ni Nick, ngunit sinong mag-iisip na si Nick ang may gawa ng pamamaril. Kinabukasan sa opisina ng DEA, sinabi ng amo ni Tony na pinaghihinalaan ng kanyang secret agent ang isang grupo ng mga tao na inaakalang boss ng dealer, kaya sinabihan niya si Tony na bantayan sila. Kalaunan, nagsagawa ng stakeout si Tony at ang kanyang mga tauhan, ngunit sa kasamaang palad, walang tunog ang CCTV camera na nagawa nilang e-hack kaya wala silang marinig na usapan. Kaya naman, nagkusa si Tony na pumasok sa lugar sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang customer. Gayunpaman, hindi pala pinapasok si Tony sa loob ng silid,
tanging mga VIP customer lang ang pinapapasok. Pagkatapos ay nakita niya ang isang chef na papaalis na sa lugar, agad naman siyang sinundan ni Tony. Nang nasa labas na siya, nilapitan siya ni Tony at hiniling na makipagkilala, ngunit tumanggi ito at lumayo. Sa sandaling sabihin niya na siya ay isang agent ng DEA, sa wakas ay pumayag itong makipag-usap sa kanya. Mina ang pangalan niya, at noong panahong iyon, hiniling sa kanya ni Tony na tulungan siyang maglagay ng recording device sa mesa sa VIP room kung saan siya nagtatrabaho. Noong una, tinanggihan ito ni Mina, alam niyang kapag nahuli siya, tiyak na papatayin siya ng kanyang amo, ngunit matapos ang ilang panghihikayat ni Tony, pumayag si Mina. Kinagabihan, nakita ni Tony na inilagay ni Mina ang recording device na ipinagkatiwala sa kanya sa pamamagitan ng CCTV. Samantala, sa parehong lugar, naghahanda na rin pala si Nick para isakatuparan ang kanyang susunod na misyon. May nakita siyang grupo ng mga tao na papasok sa kwarto at doon daw sila magme-meeting. Habang pinapanood ni Tony at ng kanyang koponan ng grupo, sa halip ay lumayo sila, na naging imposible para sa kanya na malaman kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Pagkatapos ay pumasok si Nick sa likod ng gusali sa pamamagitan ng emergency exit. Sa eksenang ito, sa wakas ay ipinakilala tayo sa big boss na nagngangalang Hussein bin Fari. Si Fari ay isang supplier ng mga iligal na kalakal na nais ding ganap na maparalisa ang ekonomiya ng Amerika. Upang maisakatuparan ang kanyang plano, kumuha siya ng isang scientist para gumawa ng isang sopistikadong aparato na kayang patayin ang kuryente ng buong lungsod sa isang tap lang sa cellphone. Maya-maya, dumating si Nick at sinimulan silang salakayin. Ang mga bodyguard ni Fari at ang kanyang kanang kamay ay iniligpit ni Nick, habang si Fari, ang scientist, at ang kanyang mga natitirang tauhan ay nagawang makatakas. Maya-maya, dumating si Tony, pero tapos na ang labanan. Kinabukasan, nagulat si Mina nang malaman na sarado na ng mga pulis ang lugar na kanyang pinagtatrabahuan. Sa kabilang banda, hiniling ni Fari sa scientist na kumpletuhin agad ang sophisticated device dahil nasa experimental stage pa ang device. Handa nang kumpletuhin ito ng scientist, ngunit kinailangan siyang bayaran ni Fari ng $50 million. Matapos ang ilang sandali ay sa wakas ay inaprubahan ni Fari ang kahilingan. Kinagabihan, pumunta si Tony sa isang party na inorganisa ng pamangkin ni Fari. Sinubukan ni Tony na tanungin siya tungkol sa kinaroroonan ng kanyang tiyuhin, ngunit hindi niya ito alam. Kasabay nito, nakita ni Tony si Mina na nagkataong chef sa event. Sa ibang lugar, na hindi kilala, tila binabantayan siya ni Fari sa isang lugar, at naroon din ang bodyguard na pumatay kay Juan. Sinabi ng bodyguard na si Tony ay isang agent ng DEA, na marahil ay sila ang pinupuntirya. Nang malaman ni Fari ang impormasyong ito, agad na sinabihan ni Fari ang bodyguard na iligpit siya. Nang hindi sinasadyang makita ni Tony si Nick sa party, itinugma niya ang litrato sa kanyang cellphone ngunit kalaunan ay nalaman niyang nakaalis na si Nick. Sa sandaling hahabulin na sana siya ni Tony, nakasalubong niya si Mina at niyaya niya itong habulin si Nick. Sa kasamaang palad para sa kanila, habang tinutugis nila siya, hindi nila ito nahuli. Nang sumunod na araw, ipinagpatuloy ni Tony ang kanyang paghahanap sa pamamagitan ng pananatili sa paligid ng lokasyon kung saan nawala si Nick kagabi. Sa huli ay nahanap niya ang kanyang sasakyan, at agad niya itong sinundan at saka tinanong si Nick para sa kanyang pagkakakilanlan. Lumalabas na si Nick ang biolohikal na ama ni Tony na iniwan siya noong siya ay nasa high school. Pagkatapos ay dinala ni Nick si Tony sa kanyang barko sa Pantalan. Tinanong siya ni Tony kung bakit niya siya iniwan nang mamatay ang kanyang ina at ipinaliwanag ni Nick na siya ay isang mersenaryong asasin na nagtatrabaho para sa gobyerno. Nang patayin ng kanyang mga kaaway ang ina ni Tony, nag-alala siya sa kaligtasan ni Tony, kaya sa huli, nagpasya siyang iwan siya alang-alang sa kanyang kaligtasan. Nang marinig ito, sa wakas ay naunawaan ni Tony ang desisyon ni Nick. Ipinaliwanag din ni Nick na ang kanilang kasalukuyang misyon ay nagbabahagi ng parehong layunin, na tugisin si Fari na sinusubukang sirain ang ekonomiya ng Amerika. Nang pauwi na si Tony, binigyan siya ni Nick ng cellphone para matawagan niya ito. Subalit nang paakay na sana si Tony sa kanyang sasakyan, bigla siyang pinatumba ng bodyguard at ilang tauhan ni Fari. Sa kasamaang palad, walang magawa si Nick para tulungan siya matapos siyang bugbugin. Lumipat ang eksena sa scientist na kasalukuyang tinatanong ni Fari kung kailan makukumpleto ang device na in-order niya. Sinabi ng scientist na kailangan pa niya ng mga 24 na oras para matapos ito. Ilang sandali pa ay dumating na ang mga tauhan ni Fari at dinala si Tony.
Tinanong siya ni Fari tungkol sa kung sino ang sniper na pumatay sa marami sa kanyang mga tauhan at sinabi ni Tony na ito ay kagagawan ng kanyang ama. Pagkatapos ay sinabi ni Fari sa kanyang mga tauhan na pahirapan siya. Sa kabilang banda, nagmamadaling umalis si Nick para hanapin si Tony gamit ang GPS na dating naka-install sa cellphone na ibinigay niya kay Tony. Biglang nawala ang kuryente sa building kung saan pinahihirapan ni Fari at ng kanyang mga tauhan si Tony. At lingid sa kanilang kaalaman ay nasa kwarto na pala si Nick at mabilis niyang pinatay ang lahat. May mga namatay habang ang iba ay nakatakas. Kalaunan, dinala ni Nick si Tony pabalik sa kanyang barko upang magamot. Matapos ang insidente, dumating sa pinangyarihan ng krimen ang mga pulis, kabilang ang amo ni Tony at iilan na lamang sa mga patay na lalaki ni Fari ang kanilang natagpuan. Sa wakas ay natagpuan ng amo ni Tony ang aparato na gagamitin ni Fari para sirain ang ekonomiya ng Amerika. Kinabukasan, nang kausapin ni Tony si Nick, bigla siyang kinontak ni Mina na tila na hostage ng bodyguard. Pinakiusapan ng bodyguard si Tony na makipagkita kaagad sa kanya. Nagmamadaling umalis si Tony upang iligtas siya ngunit pinigilan siya ni Nick at hiniling sa kanya na huwag magpadalos-dalos at nag-alok si Nick ng kanyang tulong. Pagdating nila sa meeting place, lumapit si Tony sa bodyguard na nakatutok ang baril kay Mina. Hiniling ng bodyguard kay Tony na tawagan ang kanyang ama at sabihing pumunta din siya. Ngunit biglang, mula sa kabilang panig, inilunsad ni Nick ang kanyang pagbaril sa bodyguard at tumama sa kanyang balikat. Sa wakas ay na-corner ang bodyguard at saka tinanong ni Nick ang tungkol sa kinaroroonan ni Fari. Sa huli, handa na silang dalhin ng bodyguard sa tirahan ni Fari, ngunit sa kondisyon na babayaran nila ito ng $1,000,000. Lumipat ang eksena sa tirahan ni Fari. Hiniling ng scientist kay Fari na magbayad kaagad para sa kanyang mga serbisyo dahil kailangan ng kanyang pamilya ng pera. Gayunpaman, sinabi ni Fari na hindi siya maaaring bayaran dahil ang aparato ay kasalukuyang nasa kamay ng pulisya. Tapos ito ang ginawa ni Fari, binaril niya ang scientist. Laking gulat ng pamangkin ni Fari na makita ang kabuuan dahil ngayon lang niya nalaman na kriminal pala si Fari. Ilang sandali pa, dumating ang bodyguard habang nakatutok ang baril kay Nick at may bitbit na body bag. Nang mabuksan ang body bag ay si Tony pala na nagpapanggap na patay. Kanina, sinabi ng bodyguard na napakakuripot ni Fari kaya napilitan itong pagtaksilan siya. Pagkatapos ay sinabi ni Nick sa pamangkin ni Fari na umalis dahil alam niyang wala itong alam tungkol sa mga krimen ni Fari. Sinubukan ng mga tauhan ni Fari na umatake, ngunit madaling niligpit ni Tony at ng kanyang ama ang lahat ng kaaway, kasama na si Fari. Pagkatapos ay hiniling ng bodyguard ang kanyang $1,000,000 mula kay Nick, ngunit sinabi ni Nick na kung gusto niya ng pera, maghanap siya ng trabaho. Pagkalipas ng 30 minuto, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan at nalaman lamang na si Fari at ang lahat ng kanyang mga tauhan ay napatay. May nakita rin silang body bag at nang buksan nila ito ay ang bodyguard pala. Nagtapos ang pelikula sa isang eksena kung saan magkakasama sina Tony, Nick, Mina, at ang asawa at anak ni Juan sa bangka ni Nick upang magsaya sa kanilang tanghalian. Ang asawa ni Juan ay nagpasalamat kay Tony sa pagsasabi sa kanya tungkol sa insurance ni Juan upang ang kanyang anak ay mabuhay ng maayos pagkatapos ng kamatayan ni Juan. Ilang sandali pa, tinawagan ni Francis si Tony at binigyan siya ng isang lihim na misyon sa San Juan. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.